Sa bawat himagsikan, may mga sandatang bakal ngunit may mga sandata ring gawa sa tinta at salita. Sa gitna ng panahon ng kolonyalismo, may isang Pilipinong hindi humawak ng tabak, ngunit kinatakutan ng higit ng mga Espanyol. Ang kanyang sandata, ang pluma. Ang kanyang bala, ang katotohanan. Ang kanyang pangalan, Marcelo Hilario del Pilar. Ipinanganak si Marcelo Hilario del Pilar, Igatmaytan, noong Agosto 30, 1850, sa Kupang San Nicolas, Bulacan, Bulacan. Anak siya ng pamilyang may pinag-aralan, disiplinado, relihiyoso, ngunit may malalim na malasakit sa bayan. Bata pa lang, tinuruan na siya ng kanyang ama ng paggalang sa katotohanan at ng kanyang ina ng pag-ibig sa Diyos. Ngunit habang lumalaki si Marcelo, napansin niyang tila may pagkakaiba sa Diyos ng katotohanan at sa Diyos ng mga prayle. Ang simbahan na dapat ay tagapagturo ng kabutihan ay naging kasangkapan ng pang-aapi at kasinungalingan. Noong kabataan ni Del Pilar, nasaksihan niya kung paanong ginagamit ng mga prayling Espanyol ang relihiyon bilang sandata ng kapangyarihan. Sa halip na maging gabay ng moralidad, naging hari sila ng mga bayan. May hawak sa simbahan, sa lupa at sa kaisipan ng mga Pilipino. Nakikita ni Del Pilar kung paanong pinapahiya, pinapatawan ng multa at pinaparusahan ang mga Pilipinong nagtatangkang magsalita laban sa mga prayle. Ang mga pari noon ay tila mas makapangyarihan pa sa gobernador. At sa mata ng batang Marcelo, ito ay hindi kalooban ng Diyos. Ito ay kasamaan ng tao. Lumaki si Marcelo bilang isang matalinong estudyante. Nag-aral siya sa Colegio de San Jose at kalaunan ay nagtapos ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit sa halip na maging tahimik na abogado, pinili niyang maging tagapagtanggol ng mga inaapi. Sa bawat kaso, ipinaglaban niya ang mga karapatan ng mga karaniwang Pilipino laban sa mga prayle. Isa sa mga pinakakilalang kaso niya ay ang laban ng mga mamamayan ng Malolos na ipinagkaitang magkaroon ng sariling paring Pilipino. Dahil dito, minarkahan siya ng simbahan bilang subversibo. Sa mata ng mga prayle, si Del Pilar ay banta, isang abogadong kayang magpabagsak ng kanilang impluensya sa pamamagitan ng batas at lohika. Habang lumalala ang tensyon, nagsimula si Del Pilar sa kanyang rebolusyong tahimik sa pamamagitan ng panulat. Gamit ang sagisag panulat na Plaridel, isinulat niya ang mga akdang naglalantad ng katiwalian, kasakiman at pang-aabuso ng mga prayle sa mga Pilipino. Isa sa kanyang pinakatanyag ay ang Dasalan at Tuksohan, isang satirical na aklat na ginamit ang anyo ng panalangin upang tuligsain ang mga Espanyol. Ama namin, sumasampalataya kami sa inyo, ngunit huwag niyong ipahintulot na kami maging alipin ng mga prayle. Sa pamamagitan ng kabalintunaan at katatawanan, sinampal niya ang sistemang kolonyal gamit ang talino at wit. At iyon ang pinakanakatakot sa mga Espanyol, isang Pilipinong hindi kayang patahimikin. Hindi nagtagal, sinampahan siya ng kaso ng simbahan dahil sa kanyang mga sulatin. Tinawag siyang erehe, filibustero, at kaaway ng simbahan. Ngunit sa halip na umatras, lalong tumapang si Del Pilar. Sa kanyang mga sanaysay, binasag niya ang imahe ng mga prayle bilang banal. Ipinakita niyang sila'y mga taong sakim, makasarili, at takot sa kaliwanagan ng isip. Ang simbahan ayon sa kanya ay naging Diyos-Diyosan na ginawang alipin ang pananampalataya ng mga Pilipino. Ang kanyang panulat ay naging martilyo na dumudurog sa pader ng ignoransya. Noong 1888, dahil sa patuloy na pagbabanta ng mga Espanyol, napilitan si Del Pilar na tumakas papuntang Espanya. Doon, nakipagsanib puwersa siya sa mga kapwa ilustrado, sina Graciano Lopez Haena, Jose Rizal, Antonio Luna, at iba pa. Sama-sama nilang itinatag ang La Solidaridad, ang pahayagan ng mga reformista. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging sandata ang La Solidaridad sa paglalantad ng katiwalian sa Pilipinas. Si Del Pilar ang naging editor at kaluluwa ng pahayagan, ang boses ng mga Pilipinong walang lakas magsalita. Sa bawat artikulo, kanyang ipinaglaban ang pagkapantay-pantay ng mga Pilipino at Espanyol sa batas pagpapatalsik sa mga prayle sa simbahan edukasyon para sa lahat at representation ng Pilipinas sa Kortes ng Espanya. Ngunit higit sa lahat, ipinaglaban niya ang karapatan ng isip, ang kalayaan ng Pilipino na mag-isip, magtanong at pumili. Madalas ihambing si Del Pilar kay Jose Rizal,
Ngunit kung si Rizal ay mahinahon, diplomatiko, si Del Pilar ay diretso, matalim at walang takot. Kung si Rizal ay nagsusulat upang pukawin ang damdamin, si Del Pilar ay sumusulat upang sirain ang kuta ng kasinungalingan. At sa ganitong paraan, mas kinatakutan siya ng mga Espanyol. Hindi siya sundalo, ngunit siya ay sandata. Hindi siya revolusyonaryo sa bundok, ngunit siya ang utak sa likod ng pag-aalsa ng kaisipan. Habang nasa Espanya, unti-unting humina si Del Pilar. Nalugi ang La Solidaridad na wala ang pondo ng mga reformista at isa-isa umalis ang kanyang mga kasamahan. Ngunit hindi siya sumuko. Sa kabila ng gutom at karamdaman, patuloy siyang nagsulat. Umaasa na isang araw, makakamit ng Pilipinas ang tunay na kalayaan. May mga gabi raw na siya ay naglalakad sa mga lansangan ng Barcelona, walang makain, ngunit hawak pa rin ang pluma at papel. Sa kanyang mga sulat, sinabi niya, kung ako man ay mamamatay, mamatay akong may pag-asang ang aking bayan ay gigising. Noong Hulyo 4, 1896, sa gitna ng gutom, sakit at pagod, pumanaw si Marcelo H. del Pilar sa Barcelona, Espanya. Malayo sa kanyang bayan, walang kabaong at halos walang naglamay. Ngunit sa kanyang pagkamatay, sumabog ang revolusyon sa Pilipinas. Parang bulong ng tadhana, ang pluma ni Del Pilar ay nag-apoy sa puso ng mga revolusyonaryo. 2 buwan lang matapos siyang pumanaw, nagsimula ang himagsikan ng 1896. Ang mga katipunero ay nagbitbit ng mga kopya ng kanyang mga sulatin, itinuring siyang ama ng propaganda movement at utak ng revolusyong intelektual. Para sa mga Espanyol, si Marcelo H. del Pilar ay hindi lamang kalaban, siya ay panganib. Bakit? Dahil hindi nila kayang patayin ang kanyang mga ideya. Hindi nila kayang barilin ang kanyang pananalita o itali ang kanyang katotohanan. Habang ang ibang Pilipino ay lumalaban sa tabak, si Del Pilar ay lumalaban sa loob ng isip ng mga tao. Ang kanyang mga salita ay naging inspirasyon ng isang bansang matagal nang natutulog sa takot. At sa bawat Pilipinong nagising, nabuwag ang kapangyarihan ng Espanya. Hindi kailanman nakabalik si Marcelo del Pilar sa kanyang bayan. Ngunit ang kanyang mga salita, ang kanyang revolusyon sa isipan, ang siyang nagbalik ng dangal sa mga Pilipino. Mula sa dasalan at toksohan hanggang sa La Solidaridad, ang kanyang mensahe ay nananatiling malinaw. Ang katotohanan ay hindi maaaring itali. Ang isip na gising ay hindi kailanman muling matutulog. At sa mga Espanyol, siya ang kinatakutan. Ngunit sa atin, siya ang dapat ipagmalaki. Ang taong ginamit ang talino, tapang at pluma upang ipaglaban ang kalayaan ng bayan. Ang kanyang pangalan ay Marcelo Hilario del Pilar, kilala sa bansag na Plaridel, ang pinakakinatatakutang Pilipino ng mga Espanyol at ang ama ng revolusyong isinulat, hindi ipinukol. Ang reference para sa video na ito ay Marcelo H. del Pilar, 1852 to 1896. Tagapagtanggol ng katotohanan, pluma ng bayan, kalaban ng kadiliman.